Balikan po namin kayo pagka kakain na po tayo mga ka-senior. Diyan lang po kayo, babalik po kami. Hello mga kababayan ko, mga ka-senior. Nakikita nyo po ba yan? Pampahay blood? Hindi po. Ano ba ito? Meron din, may nakikita akong taba. Dala po yan ng aking kapatid. Di po ba nakita niyo siya sa video? Yan po yung kanyang pinamili. Ibig niya pong mag-barbecue. Yun po. Anong parte to lang? Lomo. Opo. Ayan. Inugasan niya po muna. Tapos, ito, nag-ano po siya ng kalamansi. Hihiwa. 15 pieces ng kalamansi. 15 pieces lang daw po ang kanyang gagamitin. So, balikan ko po kayo mga kababayan ko. Kung ano pa po yung mga gagawin mamaya para sa pagluluto po nitong Pork barbecue. Homemade pork barbecue. Homemade Pork barbecue. pork barbecue. Balikan ko po kayo mga ka-senior. Hello mga kababayan ko, mga ka-senior. Nakikita nyo po ba yan? Pampahay blood? Hindi po. Ano ba ito? Meron din, may nakikita akong taba. Dala po yan ng aking kapatid. Di po ba nakita niyo siya sa video? Yan po yung kanyang pinamili. Ibig niya pong mag-barbecue. Yun po. Anong parte to lang? Lomo. Opo. Ayan. Inugasan niya po muna. Tapos, ito, nag-ano po siya ng 15 pieces ng kalamansi. Hihiwa. 15 pieces ng kalamansi. 15 pieces lang daw po ang kanyang gagamitin. So, balikan ko po kayo mga kababayan ko. Kung ano pa po yung mga gagawin mamaya para sa pagluluto po nitong Pork barbecue. Homemade pork barbecue. Homemade Pork barbecue. pork barbecue. Balikan ko po kayo mga ka-senior. Ayan, mga ka-senior. Ni-slice na po niya. Tapos maya-maya po, pag okay na yan, mamarinate niya po. Ayan. Ilang kilo yan? 1 kilo mahigit ito. Nasa 500 pesos ito. Ayan. Ingat ka, baka mahiwa yung kamay mo. Gumagalaw. Para manipis na siya pagka tinuhog sa ano. Opo. Ayan. Gasa natin mabuti yan. So, balikan ko po kayo mga kasenyor, mga kababayan ko. Pansamantala, pinakita ko lang po muna itong eksena na ito na kung paano ang pag-slice. Balikan ko po kayo mga kasenyor. Ayan po. Mga kasenyor, habang hinihintay naman po natin na matapos yung kanyang babarbikuhin, eto po, nagsalang naman po ako ng ng mais para siya po naming merienda maya. Ayan po. Ayan. Andun pa po siya. Tapos ka na mag-slice link? Yung pagbabagat na ingredients ng pagbabagat. Opo. Ayan na. Hinahanda naman na po na yung mga kakailanganin po sa pagbababad. Pakita ko po sa inyo. Ayan po, inahanda na niya yung mga gagamitin. Ayan. Merong toyo. Ano to, Leng? Toyo, asukal. Brown na asukal.
pamintang durog, Oo, ketchup. ketchup. Dalawang klase pa tong ketchup na. Isang ulong bawang, dinikdik. Isang ulong bawang na binalatan, dinikdik. Ano to, Leng? Kalamansi. Kalamansi. Sinala na. Wala nang 15 pirasong kalamansi. Sala na, wala ng buto. Tapos ito po yung kanyang lomo na imamarinate. So, let's go na daw. Magmamarinate na daw po siya. sa oven. Po pala mga kasenyor, ang purpose ng taba. Sabi ko, bakit may taba? Eh, yan po yung inilalagay dun sa dulo ng barbecue. Ayun, yun po. Naintindihan ko rin. Sabi ko, bakit may taba? At saka, ito naman po yung gagamitin namin mamaya na pantuhog. Kasi, isasalang po yan sa nga, Ling? Sa oven. Opo. Magsisulan tayo. Ayan, nagmamarinate na po siya. Nagmamarinate na. Sama na tubig. Ganun kasi. Ay, hindi. Garlic. Opo, yan. Garlic. Kalamansi. Kalamansi. Teka, babaliktad tayo. Brown sugar. Brown sugar, mga 2 tablespoon. Black pepper. Medyo damihan natin ng konti yung black pepper kasi masarap yan. Tapos yung andyan na yung kalamansi, ano? Ketchup, gusto natin ito. Masarap kasi ito. Banana kasi ito, hindi ito maasim. Lakasan mo konti. Banana ketchup yan. Masarap gamitin niya kasi nagkakaroon ng color yung barbecue, hindi siya namumutla. Yan. Tapos manamis-namis, gano'n. Lamis-lamis, oo. Tsaka lumalaban yung asim at tsaka yung tamis niya. O, sa toyo siguro magsusukat tayo sa lang. Opo. Toyo, kailangan masukat natin, hindi yung buhos lang tayo ng buhos. Siguro mga ganyan. Wala pang kalahati sa maliit na cup na ganyan. Pwede na natin yun. Kasi madali magdagdag ng alat. Ayan, okay na yan, sapat na yan. Wala pang kalahati dito, maliit lang tong cups na to, siguro ganyan lang siya. Wala pa siyang kalahati. Then, maliit lang. Solid lang. Kahit mga 20 to 30 minutes lang na nakamarinate dyan, ma-absorb niya na yung ano niya, ma-absorb niya na yung lasa niya, yung kalamansi, yung sugar niya, yung isang buong bawang na dinikdik natin, tsaka paminta. Kayo na bahala kung gusto niyo, kung ano kayo sa betching, kayo na bahala. Eh kasi po kami hindi kami gaano gumagamit ng mga ganun. Ayan. Tapos mamaya na natin yan itutuhog sa stick para kasi sa oven po kami magluluto, hindi sa uling. Ayan. Pansamantala mga 30 minutes po natin yan na i-marinate. Ayan. So, balikan po namin kayo. Marinate po muna natin. Mga kasenyor, mga kababayan ko. Wow. Parang ang sarap naman yan. Siguro mas maganda, kapatid, huwag natin tuhugin lahat dahil dadalaw lang naman tayo, no? Oo, pero ulam na rin yan kahit na bukas ng umaga. Kahit na siguro nagdalawa lang tayo ngayong gabi. Tapos bukas naman init na lang. Yung iba ilagay mo sa freezer. Naku, mahirap ngayon magpara-takaw-takaw at saka mahal ng bilihin. Oo, lagay mo muna natin yan sa Tupperware. Marami pa yan, isang ulaman pa yan. Isang maghapon pa yan. Baka
Kunti lang. Mahina naman ako sa ulam. Sige. Mas maganda nga kapatid kung ganyan nga. Ilagay natin sa freezer yung iba. Para hindi ubos-ubos biyaya. Siguro galawin natin yan sa susunod na linggo na lang. Para hindi tayo maumay. Hindi naman yan maaano basta nasa freezer naman. So yan po mga kababayan ko. Mamaya po babalikan po namin kayo. Pagka yung pong isasalang na po sa oven. Ayan. Ilipit po namin muna yan para reserva. Or pipindi yan. Ngayon na, pinainit mo na po namin sandali. Oven, mag-ingat, pwede nang isalang sa loob. Meron naman siyang grill. Pasok ba? Hindi. Nakalimutan ko yung buwan kasi kaya mo na. Iingat naman. Baka maipasok ko tong cellphone sa loob ng oven sa kakalapit ko ay. Okay na yan. Kaya na. Ayan po. Balikan po namin kayo pagka kakain na po tayo mga kasenyor. Diyan lang po kayo, babalik po kami. Po mga kasenyor, habang inintay po nating maluto yung ako lang pala, kami lang pala yung barbecue. Andito naman po ako sa aking munting garden kasi po ito yung nangyari, namatay po yung aking inaasahang malaki-laki na sanang papaya. Ayan po, binunot ko, namatay po siya. Dito po siya galing sa drum. Ayan po, binunot ko siya. Ngayon, meron naman po akong tawag dito, nakuha na, saan ko ba yun? Ito po, ganito po pala ang avocado. Kahit na dinurog-durog mo na siya para hindi siya tumubo. Ayan po, nagkaugat. Siya ko pong ipapalit dito sa papaya sana. Ayan po. So, hindi naman po ito makakapinsala sa bahay namin dahil dyan ko nga po sa drum ilalagay mga kababayan ko. Ayan, yung butas na yan, tatabunan ko po yan. Tapos, ito po, meron na namang uwi yung kapatid ko naman na maganda raw po itong bunga buto ng ampalaya. Akin naman po itatanim banda roon. Po, mga kasenyor, gaya po nga ng aking sinabi sa inyo, nung nakaraan ito yung aking pong bagong extension na balag. Ayan, bali wala pa siyang gapang masyado. Nandito pa lang po siya nag-uumpisa. Ayan, pagapang pa lang po siya. Dito po siya nagsimula. Ayan, dito sa kalaguan na to. Ayan, gumagapang na po siya. Ngayon, ito naman pong buto na aking sinasabi, sasalubungin ko naman po siya. So, bali po, dito ko siya itatanim sa dulo nito. Ayan, para, kasi ibang po to ibang kumbaga sa ibang lahi. Maganda raw po to, mahaba, mataba. Samantalang yung pong isa na yun, ang pagkatubo po niya, bunga niya parang ampalayang Ilocano. Yung punggok po siya na maliliit, kaka-harvest ko lang, kaya ayan, meron akong nakita dito, 2 piraso. Ganyan po ang tubo niya. Saan ba yun? Are, maliliit siya na parang Ilocano ba yan? O may tama pa to. Ayan po. Itong bago po, sabi nung kapatid ko, mahaba daw po ito, yung pinaka bunga niya, mahaba daw po na mataba. Tignan po ninyo kasi, hindi po pare-pareho ito kung mamuha Are, parang pahaba. Ito namang isa,
Hindi na po yan lumalaki, didilaw na lang yan. At tapos magiging binhi na lang. Ayan. So, ayun po, gaya ng sinabi ko, itong bagong buto po, dito ko sa itatanim sa kabila para salubong po sila. Para alam namin saan yung mahaba, tumubo dito. Yan, mahabang ampalaya. Dito ko po siya itatanim sa dyan para papanik po siya dyan. Ganyan. Dito yan mag-uumpisang gumapang kapag ganun. Yan. Salubong na po sila. Yan po. So, yung akin pong mahaba na hinuhukay, ayun. Kasalukuyan pa lang po namin pinaparami uli yung mga pinagbalatan. Ayan, mga nabubulok. Diyan po namin ilalalagay. Pagka marami na po yan, siya, tatabunan ko na po yan para matamnan po ng bulaklak. At yung iba kung ano mang gulay, pwedeng, parang may nakikita po kasi akong umuusbong na talbos ng kamote. Baka yun po ang mangyari, talbos ng kamote yung banda roon, katapat ng ampalaya. Tapos banda rito po, tataniman ko na po ng ng katabi nitong mga halaman dito. Tataniman ko na po dyan, siguro dyan ako magtutusok ng roses dito, tong parte na to, maaaring hanggang dito po. Yan, ito yung puno ng bayabas na pinutol po namin, na pinatay namin. So bali ang mangyayari po dito, roses yan, tapos katabi nitong halaman na ito, oregano. Ayan po, yan, papalago na siya. Dito snake plant po. So, ayan po mga kababayan, dito ko na po siya itatanim para magsasalubong po sila. Ayan, dyan yan, papunta naman po siya doon. Bali, magiging salubong po sila. Yung kalahati, ang palayang Ilocano, yung kalahati, parang, ano ba tawag po ba doon? Ang palayang Tagalog. Ito nga po yun. Ayan. So, tatabunan ko na po siya. Mga ilang araw lang o linggo, makikita nyo na po, malago na yan. So, ayan po, tanggalin natin yung bato. Ayan. Yung ilalim po nito mga kasenyor, nalagyan ko na po nung tinatawag ko na, yung sinasabi ko sa inyong mga bulok na gulay. Nalagyan ko na po yan, kaya umasa po ako na magiging mataba po yan. Yan, basa naman ng lupa po, hindi naman na kailangan diligan pa. Malambot yung lupa kasi, di ba nag-uulan-ulan. So, ayan po, lilipat naman ako dun sa kabila para kasi aayusin ko naman po yung yung namatay doon na papaya. Ayun, ipapalit ko po itong actually ito po po yan yan yung lychees yan. Iniisip ko ngayon kung lychees ba ang gagawin ko sa drum na to o yung avocado po na ito, yung sinasabi ko sa inyo. Mamimili ako sa kanilang dalawa. Hindi naman siguro sila kasya po dito sa isang drum pag lumaki na. Diyan po, ito po yung pinanggalingan ng butas ng papaya na namatay. Ayun, binunot ko po siya. Tutuyo na lang po yan dyan. Ayan mga kasenyor, dito po kasi sa paligid nitong lupa na
inipon ko dito sa drum. May mga naglabasan pong mga kamatis. So, ang ginawa ko po, maski dito man sa isa, may mga umusbong po na kamatis kagaya nito. Parang kamatis pa rin ito. Kagaya niyan. Ayun po. So, yung medyo mataas na po. Total, isa lang naman ang naging ano nitong okra ko. Pinagtabi ko na po sila. Ayan yung mga kamatis na tumubo po sa drum. Nilipat ko po dito. Ito yung ano po, ito yung talong na sinasabi ko sa inyo. So, ayan. Ito naman, pagtatabihin ko na lang po ito. Total, ito lang naman na tong sili na to. Yung mga kamatis pa na iba doon, ayan, bahala na silang magsama together dyan. Opo. Yung kalamansi, napakatagal po pala, no? Halos isang buwan na ganyan lang. Siguro ang itinaas lang po niya ayan lang, yung bagong dahon lang na yan, halos isang buwan na po. Matagal daw po pala, sabi ng kapatid ko. Pagka daw po maasim ang itinatanim, matagal daw po talagang lumaki. So, ito po yung butas na pinanggalingan nitong katawan ng papaya. Sayang, malaki na. Namatay pa. Tatabunan ko na lang po para mailagay ko itong avocado. Magiging puno na lang po ng avocado itong malaking drum na to. Ilalagay ko siya sa gitna. Ayan. Yun namang isa po dito. Ari yung kamyas napakatagal ding tumubo. Palibasa maasim daw. Ayan, halos isang buwan na ganyan pa lang din po siya. So, pwede ko naman sigurong, kasi ayaw nga po nung ate ko na gagapang ang ugat sa ilalim ng bahay, kaya nakadram po sila lahat. Ito naman po yung lychees. So, pag naging puno-puno yan, magkagawa na sila dyan sa loob habang dadagdagan ko na lang po ng dadagdagan yung lupa. Kung loloobin, kung lalaki po silang dalawa. Bali, itong kamyas, tsaka itong puno ng lychees. Buhay pa kaya ako noon, mga kababayan ko, magkatabi po sila. Habang lumalaki po sila, dadagdagan ko na lang po yung lupa. Nakita nyo naman, malaki pa yung espasyo niya. Marami pang pwede. Habang tumatangkod po sila, lalagyan ko na lang po ng lupa. So, balik tayo dito sa isa. Ayan, yung butas niya. Pinaghugutan ko po. Tatamunan ko na lang. Para dito ko po ilalagay itong avocado. Itong avocado, sigurado na po ito, hindi na ito tutumba kahit maging puno pa, dahil yung kalahati nga lang po ay 1/4 lang yan. Hindi ko na halos maangat. Ito pa lalo kalahating drum to. Hindi ko na po ito kayang, hindi na po yan kayang itumba ng bagyo kahit maging puno pa yan. So, ayan po. Ang gagawin ko na lang, bahala na yung mga kamakamatis na yun na nasagasaan ng mga ligaw. Siguro pagka nagdidilig kami ng pinaghugasan ng gulay, pag naidilig dyan, nasama yung buto ng kamatis, kaya ayan, tumutubo siya. So, dito ko na lang po ito sa gitna, itong puan. Tingnan nyo, sabi ko, bibiak-biakin ko yung avocado, yung mga buto, para kako hindi tumubo. Ngayon ko lang napag-anuhan po pala, kahit na ito biniyak mo na, tutubo pa rin. Ang galing, di po ba, Sabi nga nung kapatid ko, next time, gilingin mo na lang. Kasi nga po, di po ba, ginagawa namin pataba sa lupa. Nakalain yung nagkaugat, Di siya, aking itanim ka. Gayon, gusto mong maging puno. Para meron akong alaala pag ako'y namasyal sa langit, mga kasenyor. Itatanim natin siya. Tatandaan natin kung anong petsa siya nabaon. Anong petsa po ba tayo ngayon? Comment nyo po, mga kasenyor. At ako'y nakita nyo, abalang-abala. Kailangan maluwag lang ang pagkakakuhan para
hindi maipit yung kanyang ugat. Ito, bato to. Pako pa yata to. Pako nga. So, kamayin po natin para maramdaman ng abukado yung ating haplos ng pagmamahal. Opo, sabi po kasi nila, kahit man daw po yung mga halaman, kinakausap din daw po yan. Ayan. Para luluwagan lang natin para hindi siya masaktan. Alam niyo po ba itong lupa na ito? Meron itong bumili pa ako nung sa Shopee yung mga fertilizer na binibenta pampataba ng lupa. May plastic pa. Alisin natin yan. Ayan, magaang lang po. Tapos kung may bato-bato, tanggalin, itapon. Ayan. Hindi ko po siya masyadong nilaliman kasi baka hindi siya makahinga. At tawagin ako. Pag natutulog na ako, hindi ako makahinga. Masyado mong hinigpitan yung aking pagkakabaon. So, ayan po, nakikita nyo po ang kamay ng isang magsasaka. Opo, ganyan po ako mga kababayan ko. Ayan, yung mga fertilizer po yan, yung mga durug-durug na iyon. Ayan, medyo idiin lang natin ng kaunti. Ayan. Ayan. So, siguro, anong petsa po ba tayo ngayon? August 26. So, mga kababayan, baka po may... Ha? Luto na? Oo, sige. Sandali, tinatapos ko lang itong aking vlog. Kwentuhan nyo nga po ako mga kababayan. Siguro, mga ilang taon po ba kaya ito para maging puno at mamunga? Bigyan nyo nga po ako mga kababayan ko ng idea. Comment nyo po mga kababayan ko para hindi naman ako manlumo. Baka mamaya tawag doon. Saan nag-iyon? Ito. 5 taon po ba? 10 taon po ba? Bago ito maging puno. Bigyan nyo po ako ng idea mga kababayan ko. Comment nyo po dyan. At aking pasalamat kapag ka po kayo nag-comment. Ayan. So, dyan na muna siya mahihimlay. Tandaan ko po, petsa ngayon, August 26, 2025. Tapos na po yung aking pag-ayos-ayos ng aking munting hardin, paugulayan. Tinatawag na po ako ng kapatid ko at yari na daw po yung aming niluluto. Hindi yung kami na magsasaka. Sige po, balikan ko po kayo. Titignan po natin yung kanyang special na homemade barbecue. So, ayan na po mga kasenyor. Naluto na po ang ating barbecue. Ayan po. Ang ating mais. Ayan po. Nausok-usok pa. Yan. Hindi na po ako kakain ng kanin yan mga kasenyor. Yan lang po. Sapat na sa akin. Ewan ko ba kung bakit may nasabit ditong soft drinks pang parayuman na naman. Hindi po ako may sala dyan. Joke lang po. At ito naman pong talong. Yung iba pong nito, nandoon pa po sa loob ng oven. Siya po namin yan mamaya babalatan. Gagawin pong ensalada. Sausawan po nitong barbecue. So hanggang dito na lamang pong muli mga kababayan ko. Sana po wag po kayo magsasawang tumangkilik dito po sa aming YouTube channel na magkakapatid. So hanggang dito na lamang po uli mga kasenyor, mga kababayan ko. At ang inyo pong lola ayan nagmamantika. Ang kaulapan natin ayun, nangingiting po mga kababayan ko. Nagbabadya talaga na mayroong yatang hindi pa rin po ako nakapanood ng TV hanggang sa ngayon dahil nakita nyo naman po buhat po nung ako'y galing sa labas. Hindi na naman po natigil ang mga
makakating kamay ng inyong kasenyor. So hanggang sa muli mga ka-senior, mga kababayan ko, sana po ay naibigyan ninyo ang aming munting handog sa inyong mga kapatid sa araw nito. Gaya po ng aking sinabi mga kababayan, mga ka-senior, patuloy lamang po kayong sumubaybay sa araw-araw po naming mga ina-upload ng mga videos. At parang tulong na lang po ninyo sa aming channel, huwag po kayong bibitaw mga kababayan ko. At kung maaari tapusin po ninyo ang mga videos na amin po ina-upload. At yun po, sa mga bagong viewers, kung madaan mo po ito sa inyong wall, mangyari lamang po at pakiusap po ng inyong abang lingkod. Paki-subscribe po mga kababayan ko. At paki-like, share, mag-comment po kayo. Kasi po, malaking tulong po yun para sa aming mga content creator, yung inyo pong mga contents. At kung maaari po, pakipindot nyo na rin po yung yung icon bell. At sana all, sabi nga nila, para lagi po kayong updated sa mga araw-araw ko pong ina-upload na videos, at para masubaybayan nyo po ang pangyayari, ang buhay ng mga seniors, kagaya po namin sa araw-araw. At sana po, maasa ako na kahit paano, mayroon po kayong napupulot na mga kaunting kaalaman. Yun lamang po mga kababayan ko, hanggang dito na lamang po muli. God bless po sa inyong lahat, at till next video po mga kababayan. Maraming salamat po sa Diyos, at mabuhay po tayong lahat. Paalam!